Hello, hello mga Inday! Isang nakakalokang morning to everyone! Ayan, off ko today. Kaso, syempre, meron akong parang klase tomorrow 8 to 4 and then off ko ulit sa Wednesday. 3 days off ako kaso napagitnaan ng klase. Dito kasi mga Inday sa pinagtatrabahuhan kong ospital sa Amerika, um, meron silang, I think for the first 1 or 2 years, pag ma-employed ka sa ospital nila, meron silang mga classes online and live classes naman sa education center namin na kailangang i-fulfill. Parang Saudi rin. Sa Saudi, meron ding mga classes that you need to comply or there are procedures that you need to attend to or yung mga skills day, mga ganon na kailangan mong attenan, just to make sure na up to date pa yung nalalaman mo about nursing. Charis. Yeah, mga ganon. So, bukas meron akong education day. But anyway, since may nag-comment sa, may nag-comment doon sa last vlog ko about, yung Saudi, things I like about Saudi Arabia. Sabi niya, magkwento ka naman. At kwento lang to hindi to yung parang formal na parang naglilista ako ng kung ano. Based lang sa kung anong maisip ko at kung ano yung na-experience ko. About sa, sa mga nagustuhan ko naman dito sa US. For your information guys, dumating ako dito sa US January 2023 ngayong taon lang. Tapos nag-start ako ata sa contract ko. Syempre may mga orientation pa yon. So nag-start ako siguro mga Feb 13. And then nag-start ako sa floor ng ospital namin as an ED nurse March 2023. So mga kalagitnaan ng March, ganon. So ilang buwan pa lang ako dito. February, March, April, May, June, July, August, September, di pa natin makount, October, mga ganun. So, mga 9 months or 8 months pa lang ako dito, mga Inday. Pero I feel na parang settled. Anyway, parang ganun. Parang medyo komportable na ako ngayon. Hindi naman sa komportable, alam ko na lahat, pero komportable in a sense na parang every time na papasok ako sa ospital is okay, 'di ba? I mean, hindi ako yung parang kinakabahan or something. Anyway, doon sa mga nagustuhan ko, pinakauna ng nagustuhan ko dito sa US, mga Inday, ay yung sahod, syempre. Ibang-iba ang sahod. Okay. Sabihin na natin may tax, pero after tax, yung naninet ko dito, ibang-iba. For sure naman, walang taong yung parang magpapakahirap na mag-take ng NCLEX, gagastos ng sobra-sobra, para lang mapunta dito ng hindi naman pala worth it. So for example, yung mga kaibigan ko sa Saudi Arabia, yung mga kaibigan ko, wala pala akong I'm sorry. Yung mga ibang tao na nasa Qatar, sa ibang lugar, panig man mo or mismong mga kasabayan ko na nagpunta dito, yung mga ka-batchmate ko, batchmate I mean yung mga kasabayan ko na napunta dito. From Canada, from UK, nakakaloka pumunta dito. So, hindi naman siguro magpapakahirap itong mga to na gumastos ng daang libo para lang mapunta dito sa USA kung hindi naman pala worth it, diba? Paulit-ulit kong sinasabi, worth it talaga. 3 times. Okay? Guys. So, yun. Sahod. Na-explain ko naman siguro sa previous vlog ko na parang kung paano yung kitaan, kung paano kayo kumita. Kayo na lang po yung yung mag-estimate
kung sa tingin nyo magkano yung sasahurin ninyo. Tapos, yun, sahod. Pangalawa, may karapatan ka dito. Yung parang hindi ka basta-basta sisigawan ng doktor, hindi ka basta-basta may irita ng mga pasyente mo kasi nga meron kang karapatan. Though, hindi ko rin naman sinasabi na perfect talaga yung working environment dito sa Amerika as a nurse. Kasi, may mga doktor din na bastos. May mga pasyente rin na sobrang bastos. Pero ang importante mga inday, kapag binastos ka at nagreklamo ka, pinapakinggan ka. Hindi yung sasagutin ka na you are just a nurse or nurse ka lang. Wala kang karapatan sa ganitong ganyan, kaya magtiis ka. Kaya siguro maraming mga Pilipino ang nagkukwet papuntang ibang bansa. I mean, hindi lang naman from Philippines to Saudi Arabia. I mean, maraming umaalis at pupunta dito sa Amerika or sa UK. Okay rin naman siguro. Okay, parang okay man yung working condition sa UK. Kasi nga, dahil dun sa pagtrato sa mga nurses, yung parang tinatrato kang parang basahan at parang wala kang karapatan or wala kang boses. Diba? So, ayun. Meron kang karapatan dito. So, kung binastos ka ng doktor, ireklamo mo. Halos walang doktor dito na maninigaw sa'yo. Kasi, alam nilang may karapatan ka. Ang nangyayari lang, parang sinisika ka sa ibang mga doktor. Pero once na naabutan mo na sinisiraan ka sa ibang mga doktor, ireklamo mo dahil kasi yung mismong mga kasamahan mo mismo ang mag-i-encourage sa'yo na ireklamo mo kasi ayaw nilang maulit yung ganong sitwasyon sa iba. Ano pa bang nagustuhan ko dito? Isa pa. Sa pagpunta ko dito, hindi ito applicable sa lahat. Sa pagpunta ko dito, as a nurse, pinetition ako ng employer ko as an immigrant. As a green card holder. So, may green card ako. Ang green card na yon, good ata yon for 10 years. Good lang siya for 10 years. Parang valid siya for 10 years. Pwedeng i-renew yon, pwedeng hindi. Or umuwi ka na ng Pinas. Pero ang kaanuhan, ang kagandahan doon is that after 5 years mo kasing maging isang lawful permanent resident of the United States of America, pwede ka nang mag-apply as a citizen. Parang wala pa akong naririnig na na-deny. Pero lawful. Not unless na siguro kung may pinatay ka, ganyan. So, hindi gagrab. Charis. So, lawful permanent resident. Pwede kang maging US citizen. So, pwede kang magkaroon ng American passport holder. American passport. Pwede kang maging American passport holder. So, pwede ka na mag-travel sa ibang mga bansa after 5 years, di ba? Ngayon pa lang nga as a permanent resident, medyo may mararamdaman ka ng benefits. Kagaya nung nag-transit ako before sa Saudi Arabia,
pumunta ako doon, wala akong transit visa. Pero, sabi ng since meron naman akong green card, you are eligible for a visa on arrival. O, diba? Kung Pilipino ka, kung Philippine passport lang dala ko, syempre, I'm not eligible for a visa on arrival. Kailangan ko mismo pumunta sa embassy. Not unless meron ako mga visa, like US tourist visa, Canadian visa, Canadian permanent resident, mga ganyan. So, since green card holder ako, US permanent resident, pwede akong mag-visa on arrival. So, yun yung mga benefits. Ano pa ba? Yung yung may laya ka, mga Inday. Kasi dito, kailangan mong hindi ko naman sa pinagmamalaki, baka sabihin niyo nagyayabang si Kan. Dito, meron kang kotse, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Meron kang apartment na wala kang roommate, diba? Yung mga iba gusto makatipid kaya may roommate. Pero nakakaipon naman ako kahit wala akong roommate at kahit nagkukotse ako. Yung net na naipon ko, oh my God, nag-ium siya. Sobrang thankful ako. As in, sobra akong thankful and grateful sa Diyos sa mga blessings na natatanggap ko ngayon. Kasi, hindi naman sa panay OT ako, nakakapag-off pa rin naman ako yun. Sabi ko nga sa inyo, yung regular working hours ko sa Saudi Arabia na 48 hours, yun ang ina-apply ko dito. So, pumunta nga ako dito para kumita ng pera. So, hindi ako napunta dito sa Amerika para magpahinga. For sure, mga Inday, sinasabi ko sa inyo ano ko lang to, comment or observation ko lang to. Kapag Middle East nurses kayo, either Dubai, Qatar, Saudi Arabia, basta nag-bedside nursing kayo pagdating nyo dito, hindi kayo mahihirapan. Mag-a-adjust kayo pagdating sa procedure, pagdating sa mga kailangan nyo pang malaman, pero on the other hand, hindi kayo mag-a-adjust sa bigat ng trabaho dito. Hindi kayo magsasabi na, ay, ang bigat-bigat ng trabaho dito. Ang daming kailangang gawin, ang daming ganito, ganyan. Hindi, mga Inday. Kasi never akong na-piss off or nagreklamo or nagalit o kaya nadismaya sa bigat ng trabaho dito. Okay lang. Nadismaya lang ako siguro sa mga ibang bagay. Pero pagdating sa bigat ng trabaho, pagdating sa although marami pa rin akong kailangan dapat malaman. Pero pagdating sa yung parang pagod, mas nakakapagod sa Middle East. Mas nakakapagod physically and emotionally sa Middle East kumpara dito sa Amerika. Kaya mga Inday, come na! Until my next vlog, mga Inday, yun lang, babush!